Kamusta, Gemini? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang nangyayari sa iyo ngayon na connected sa future mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw nang bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Alamin muna natin kung ano ang dapat mong gawin o kaya dapat isipin. Itong card na ito ang nagsasabi na nagkakaroon ka ng malakas na kutob at saka yung connection mo kay God or sa mga angels mo. Paalala din itong card na ito na kailangan mag-relax, ikalma yung sarili, nang magkaroon ng clarity ang kaisipan nang makapagdesisyon ka ng tama sa mga bawat sitwasyon na pinagdaraanan. Kasi base sa card na ito, yung mga magulo na sitwasyon ay pwedeng mabago na magkaroon ng kapayapaan. Magsisimula ito sa iyo. Gamit naman ng tarot cards, alamin pa natin yung ibang detalye. The Wheel of Fortune, 8 of Pentacles at 3 of Pentacles. Kaya pala pinapakalma ka sa sitwasyon gaano man ito kahirap kasi magkakaroon na ng yung mababaliktad na yung kapalaran mo sa mas positibo. At saka sa career, merong pagbabagong mangyayari na kahit na hindi mo iniisip o kaya inaakala. Sa career o negosyo, pabor na kapalaran ang ipipresenta sa iyo ng universe. Para sa mga naghahanap ng trabaho, magkakaroon ka ng trabaho pero medyo demanding lang ito. Yung maraming kailangan ba? Kaya magtiwala ka sa sarili mo na kaya mong gawin yung trabaho. At matutunan, hindi lang yung trabaho, pati na rin yung pakikisama. Sa career o negosyo, magiging busy ka. Pero wag mo tong harapin ng mag-isa ka lang. Kailangan mo ng tulong ng iba, plano, at saka may konting debate. Pero para naman yun sa trabaho or sa negosyo na gustong paunlarin. Para naman sa ilang single, may potential person na magkakagusto sa'yo na feeling niya, ikaw yung nagpabago sa buhay niya. Mas lalo siyang na-inspire. Kaya lang, ikaw yung busy sa trabaho. Napapansin ng person na ito kasi katrabaho mo eh. Nagustuhan ka niya nung unang kita pa lang sa'yo at saka lalo na nung nakakausap ka na, napaka-professional mo. Para naman sa ilan na nasa relationship, kung meron issue sa relasyon nyo ng person mo, sabihin mo na lahat. Kasi kung itatago mo pa yung totoong nararamdaman mo, pareho lang kayong hindi magiging masaya. Ito munang additional card ang alamin natin. Itong The Hangman ang nagsasabi na marami kang pinagdaanan na problema sa nakaraan. Naapektuhan na rin yung kaisipan mo, kumbaga naging negatibo ka. Pero ito rin yung nagsasabi na yung mga negative ay palitan mo ng positive. I-release mo yung mga negatibo. Pinapaalala sa'yo na sa bawat sitwasyon na kinakaharap mo ay nagpo-progress ka.
nakakapag-isip ka na ng tama, nakokontrol mo na din yung emosyon mo. At para sa ilan na nasa relationship, nagkaroon ng linaw kung ano yung mga gusto at ayaw sa relasyon o kaya nag-away kayo ng person mo. Pero ito yung naging dahilan. Dahil sa naunawaan nyo yung isa't isa at nagkaroon kayo ng isang goal na tatahakin. Ten of Cups, the Hierophant at Four of Swords. Ito yung mga cards na nagsasabi na magkakaroon ng katuparan yung mga pangarap mo. Nagtutuloy-tuloy lang yung reading natin. At saka, mas mapapalapit ka sa spiritual. At ito yung time na makakapagpahinga ka na sa mga problema mo. At ipinapakita sa cards na mas mananaig yung pagmamahal at saka kapayapaan. Umiral din sa iyo yung pagiging mature. Sa financial, ang ilan sa inyo nagkakaroon ka ng problema. May mga nahiram ka or may kakulangan. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan. At pinapakita sa cards mo na nag-iisip ka ng extra income. Yung problema mo sa financial, ngayon lang na nahihirapan ka kasi hindi naman yan panghabang buhay. Matutugunan mo kung ano yung kailangan mo sa financial. Kasi sinabi na sa unang cards na mababago yung kapalaran mo. At kapag dumating ito, kahit yung pananaw mo mababago din dahil sa mga mahirap na experience na naranasan mo. Na mas pagbubutihin mo pa yung buhay mo na para maging maganda yung career o kaya negosyo at maging maganda rin yung pasok ng financial sa iyo. Makakatulong din ang family mo sa problema mo sa financial. Para sa ilang single, ang gusto mo ay mag-alaga ng pamangkin o kaya mag-ampon ka na lang. Maybe hindi ito yung naiisip mo pero yun yung nakikita ng family mo sa iyo sa sobrang close mo sa kanila na parang hindi mo na gusto ng love life. Pero sa ngayon lang yan. Kasi darating yung panahon na magsisettle down ka rin, magkakaroon ng sariling pamilya or seryosong relasyon. At para naman sa ilan na nasa relationship, nagiging maganda yung takbo ng relasyon nyo ng person mo, payapa at nagpapatuloy. Itong The Sun ang nagsasabi muli sa iyo na huwag kang mawala ng pag-asa kasi mababago yung kapalaran mo, magiging malinaw sa iyo ang lahat at saka maraming good things na darating sa iyo. Unti-unti mo nang nakakamit yung magandang kapalaran mo. At katulad sa naunang card, pinapakita rin dito sa card na ito na dapat mas manaig sa isip mo yung positive thoughts. Para positive energy din yung ma-attract mo at maging magandang halimbawa ka sa kapwa mo. Or ikaw yung magsilbing magbigay liwanag sa magulo din nilang sitwasyon. Dahil sa positibo mong aura, huwag ka na magtaka kung bakit may mga taong or kaibigan na lumalapit sa iyo at nagsasabi ng problem. Sa mga nasa relationship, dalawang cards na yung nagsasabi na kaya ikaw yung pinili ng person mo kasi ikaw yung gusto niya makasama habang buhay. Ito yung sinaunang letra noong unang panahon, ang swelo. Itong rune na ito ay katulad din ng The Sun na card na magkakaroon ng clarity, happiness, tagumpay na mangyayari sa buhay mo. At saka magiging confident ka na rin sa sarili at saka sa mga decision mo.
Itong ewas, ang ibig sabihin, ang ilan sa inyo nasa ibang bansa na o kaya sa ibang bansa ka nagtatrabaho. Travel kasi ito communication at improvement. Merong changes na magaganap na pwedeng patungkol sa trabaho or paglipat ng lugar. Itong tiwas, marami ka ng words na patungkol sa tagumpay. Sa umpisang cards mo pa lang yun na yung sinasabi. Maraming magandang mangyayari sa buhay mo na ikaw dapat ang maging charge. Patungkol sa career, sa negosyo, o kaya sa relasyon mo sa kapwa. Pangalawang word na din ito na merong person na humahanga sa iyo dahil sa prinsipyo mo sa buhay, katalinuhan, kasipagan. At tumutukoy din ang bato na ito sa travel. Na posibleng ang ilan sa inyo magpaplano kang magbakasyon or nagpaplano ng bumalik sa Pilipinas. Ituloy ko na para sa mga nasa relationship na kaya ikaw yung napili ng person mo kasi gusto niya pang matagalan na yung relasyon nyo. Ayaw niya na nung papalit-palit. Affirm, you are about to be happier than you've ever been soon. Tuloy-tuloy talaga yung reading natin, diba? Kaya kung nasa mahirap na sitwasyon ka, ito yung masaya mong hintayin. At gawin mong makatotohanan. Ituloy ko na guys kaya ayaw ng person mo ng papalit-palit na relasyon kasi feeling niya tapos na siya dun sa ganung stage. At saka nakatatlong cards na rin na kung ano yung gumugulo sa isip, ipaalam sa person. Kasi ang ilan sa inyo, ang person mo, mahina yung pakiramdam. Ang akala niya okay lang yung bawat araw mo. The Strength, 10 of Swords at 5 of Pentacles. Itong cards na ito ang nagsasabi pwedeng ikaw ito o yung person mo na mayroong pinagdaraanan. Kailangan mo tong sabihin sa person mo na kadalawang cards ka na at saka magpakatatag sa sitwasyon. At nakadalawang cards na kung ano man yung problems na pinagdaraanan mo ngayon ay hindi panghabang buhay. Hindi kasi pwedeng puro tagumpay lang yung magaganap sa buhay natin. Yung mga nangyayaring negatibo, yan yung magpapabalanse sa buhay mo. Para mapahalagahan mo yung mga bagay or person na importante sa iyo. Kaya pala nabanggit sa naunang cards na umiiral sa iyo yung maturity. Sa kalusugan, yung pagiging masiyahin mo ang nakakatulong na maging healthy. Pero ang ilan sa inyo, binibigyan ka na ng sign ng kalusugan mo na kailangan bigyan na ng pansin. Mag-uumpisa ang health problem mo sa stress. Dahil sa stress, nasusobrahan na yung pagkain o kaya pag-inom. Yun bang nakakasama sa kalusugan mo na dapat nang baguhin? Kasi kung hindi magbabago, may mas mahirap na sakit na dadapo. Para sa ilang single, yung potential person dahil sa hindi niya nakikitaan na interesado ka sa kanya or nakikita niya masyado kang busy sa trabaho mo, ito yung gusto mong gawin. Kaya sa ibang atensyon niya ibinaling yung panahon niya. Magkakaroon ng misunderstanding pero yung person ginagalang ko ano yung tingin niyang mas gusto mo.
Itong the death na additional card ay pinaghahanda ka sa mga challenges na may experience mo. Pero sa panahon na ito, alam mo na kung ano yung mga dapat mong gawin at saka nagkakaroon ka na ng plano kung paano mo mababago yung ending na mas payapa yung situation. Kahit ganito yung nangyayari, meron pa ring abundance o kaya oportunidad at blessings na darating sa iyo. Sa mga nasa relationship naman, nagkakaroon kayo ng problems ng person mo, pero sinisikap mo na i-let go kung ano man yung mga negatibo or nalalaman mo patungkol sa person mo. Merong personal problem yung person mo, lalo na sa financial, na feeling mo inabandon na kanya, pero hindi. Virgo, Aries, Capricorn, Pisces, Taurus at Aquarius. Ito yung ilan sa zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Kaya ang ilan sa inyo feeling mo na abandon na ka ng person mo. Yun kasi yung challenges na darating sa inyo ng person mo, yung mga problema sa responsibilidad na sinisikreto niya, na tingin niya kaya niya, pero kailangan pa rin ng tulong mo. D, S, W, B, J, L, O, I. Ito yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan mo or letra ng pangalan ng person mo. Naiwan ko pa yung isa. R.